Tatlong araw matapos ang labanan sa Bukal na Liwanag, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang kampo. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan bago ang pinakamalaking bagyo. Alam ng lahat na hindi pa tapos ang digmaan. Buhay pa si Dr. Victor Montenegro. Buhay pa si Serap. At habang patuloy silang nabubuhay, patuloy ding mananatili ang banta ng mga zombie sa buong Pilipinas. Sa loob ng lumang simbahan na nagsisilbi nilang himpilan ay nakalatag ang mapa ng Maynila sa isang mahabang mesa. Sa gitna naman ito ay nakabilog ang isang lugar, Quiapo. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon natin tatapusin to, sabi ni Jason habang nakatingin sa mapa. Tahimik na tumango ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod ay naghahanda rin si Dr. Victor. Sa ilalim ng abandonadong ospital ay naglalakad siya sa pagitan ng mga tangke na puno ng mga mutant zombie. Marami sa kanyang mga eksperimento ang nawasak sa Bukal na Liwanag. Ngunit mayroon pa siyang natitirang alas. Sa pinakaloob ng laboratorio ay may isang napakalaking tangke. Sa loob nito ay may nilalang na mas malaki pa kay Serap. Mayroon itong 4 na pakpak, mahabang sungay, at mga matang kulay ginto. Ang pangalan nito ay Apocalypse, ang pinakahuli at pinakamakapangyarihang nilikha ng doktor. Kung mabigo si Serap, ikaw ang tatapos sa kanila. Unti-unting nagmulat ang mga mata ng nilalang. Pagsapit ng gabi ay nagsimulang kumilos ang kanilang hukbo. Kasama ni Jason sina Selena, Gorok, Ramon, Amara, Agila, Lilith, Dato Marok, Balor, Claire, Noah, Ben, at ang iba pang nakaligtas. Sa unang pagkakataon ay sama-sama silang bumalik sa Maynila. Ngunit ang lungsod na kanilang nadatnan ay hindi na ang lungsod na kanilang iniwan. Wala ng ilaw, wala ng trapiko, wala ng mga taong naglalakad sa kalsada. Tanging mga zombie lamang ang gumagala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagdating nila sa Quiapo, ay agad silang sinalubong ng libu-libong zombie. "Huwag kayong hihinto," sigaw ni Jason. Agad na sumugod ang mga kapre sa pangungunan ni Gorok at Balor. Sa bawat suntok nila ay dose-dose ng zombie ang bumabagsak. Kasunod nila ang mga tikbalang na mabilis gumagalaw sa pagitan ng mga kalaban. Sa himpapawid naman ay pinangunahan ni Lilith ang mga manananggal sa pag-atake mula sa taas. Habang ang mga sirena at shockwave ay humarang sa mga zombie na nagmumula sa mga kanal at ilog ng lungsod. Sa gitna ng labanan ay patuloy na sumusulong sina Jason at Selena patungo sa ospital. "Handa ka na ba?" tanong ni Jason. "Wala na tayong ibang pagpipilian," sagot naman ito. Ngumiti si Jason at sinabing, "Magandang sagot yan." Pagpasok nila sa laboratorio ay agad silang sinalubong ni Serap. "Muli tayo nagkita." Agad na sumugod ang mutant. Sa pagkakataong ito ay hindi na nag-iisa si Jason. Kasama niya sina Ramon at Agila. Nagmistulang bagyo ang kanilang labanan sa loob ng laboratorio. Sa bawat suntok at pag-atake ay may mga pader na gumuguho at mga makina na nasisira. Samantala ay hinanap naman ni Selena, Claire at Noah ang pangunahing control room. Alam nila na kung masisira nila ang pangunahing sistema ng laboratorio
ay mapipigilan nila ang paglikha ng mga bagong zombie. Matapos ang ilang minuto ay natagpuan nila ito. Ngunit naghihintay sa kanila si Dr. Victor. At sabay sabing, "Ako ang kinabukasan ng sangkatauhan." Hindi sumang-ayon si Selena at sinabing, "Ikaw ang dahilan ng paghihirap ng mundo." Biglang pinindot ng doktor ang isang malaking pulang pindutan. Yumanig ang buong gusali. Unti-unting bumukas ang pinakamalaking pinto sa laboratorio. At mula rito ay lumabas si Apocalypse. Tahimik ang lahat. Maging si Jason ay napahinto sa kanyang pakikipaglaban kay Serap. Mahigit 5 metro ang taas ng nilalang. Ang bawat paghinga nito ay tila malakas na hangin. At ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa buong ospital. "Nilikha ko ang perpektong nilalang," ang sabi ni Dr. Victor. Ngunit bago pa siya matapos, ay biglang nagsalita si Apocalypse. "Hindi ako iyong nilikha." Nagulat, maging si Dr. Victor. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng sariling isip ang isa sa kanyang mga eksperimento. Sa isang iglap ay hinawakan ni Apocalypse ang doktor. "Hindi ako susunod sa sino man," sabi nito. At itinapon niya ito sa kabilang bahagi ng silid. Nagsimula ang pinakamahirap na laban sa kanilang buhay. Pinagsama-sama nina Jason, Korok, Ramon, Serap at Agila ang kanilang lakas laban kay Apocalypse. Oo, maging si Serap ay tumigil sa pakikipaglaban sa kanila dahil tulad nila, ayaw rin itong maging alipin. Sa unang pagkakataon ay lumaban ang mutant sa tabi ng kanilang mga bayani. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay nakarating si Selena sa pangunahing reaktor ng laboratorio. Tabi nito ay may nakalagay na isang lagay ng Antidote X. Naalala niya ang tubig mula sa bukal na liwanag. Yun lamang ang maaaring makasira rito. Ngunit isa na lamang ang natitirang sisidlan. At kapag ginamit niya ito, maaaring mawala ang pagkakataon nilang gamitin ito upang iligtas si Jason mula sa kanyang sumpa. Tahimik siyang tumingin kay Jason na patuloy na lumalaban sa malayo. Pagkatapos ay tumingin siya sa lungsod, sa mga tao, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at ginawa niya ang kanyang desisyon. Ibinuhos niya ang tubig sa reaktor. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Nagsimulang masira ang buong laboratorio. Isa-isang pumabagsak ang mga makina. At sa buong lungsod ng Maynila ay nagsimulang bumagsak ang mga zombie sa lupa. Unti-unti silang tumigil sa paggalaw. Sa gitna ng kaguluhan, ay sinubukang tumakas si Dr. Victor. Ngunit hinarang siya ni Serap. At tinanong niya kung bakit. Ngumiti ang doktor kahit duguan na siya. Dahil ang tao ay laging natatakot sa kamatayan. At yun ang huling niyang mga salita bago tuluyan siyang mawala ng buhay sa pagbagsak ng mga pagguho. Unti-unti nang gumuguho ang laboratorio. "Kailangan na nating umalis," sigaw ni Selena. Mabilis silang tumakbo papalabas. Ngunit habang papalabas sila, ay napansin ni Jason na naiwan si Serap sa ilalim ng gumuhong kisame. Nagkatinginan ng dalawa. "Umalis ka na." Hindi gumalaw si Jason. "Tinulungan mo kami," ang sabi nito, at ngumiti lang si Serap.
Marahil gusto ko lamang pumili ng sarili kong kapalaran. Sa huli ay iniwan nila ito habang tuluyang kumuho ang laboratorio. Pagsikat ng araw ay nakatayo silang lahat sa harap ng mga gumuho na ospital. Tahimik, pagod, ngunit buhay. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ay wala na silang naririnig na bumubol ng mga zombie. Tapos na ang digmaan. Ngunit may isang huling bagay na kailangan pang harapin. Ang kapalaran ni Jason. Sapagkat ang huling patak ng tubig mula sa bukal na liwanag ay nagamit na. At hindi na nila alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Ano man ang mangyari, hindi na sila muling maghihiwalay. Sa susunod na kabanata, matatapos ang kwento ng vampira at ng babaeng tao na nagbago sa kanyang walang hanggang buhay.